Gusto niyo ba lumigaya? Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Gusto rin ng Diyos na tayo ay lumigaya. At kung tutusin, ay iniuutos ng Diyos na tayo ay lumigaya. Kaya lang, kung isang kasunod tayo, mayroon tayo kaisipan na para bagang ang kabanalan, seryoso, no? Para bagang hindi mo, kapag ikaw ay banal, dapat ikaw ay malungkot. Minsan gano'n na nasa isip, no? Magsasakripisyo. May sakripisyo, pero hindi pwedeng walang kaligayahan. Kasi bakit? Ang langit ay kaligayahan, walang katapusan. Kaya kung natusin, hindi lang gusto ng Diyos na tayo lumigaya. Iniuutos ng Diyos na tayo ay lumigaya. Ulitin ko yun. Iniuutos ng Diyos na tayo ay lumigaya. Bakit? Bakit namin nasabi na gusto ng Diyos at iniuutos ng Diyos? Hindi yung option. Okay lang sa Diyos na ikay maligaya, hindi, talagang dapat ilagay kay maligaya. Una, bahagi yun na huwag natin kalimutan yung term na ginamit ko natin sa Ebanghelyo. Hindi ko na kayo inaari alipin. Inaari ko na kayong kaibigan. Yan po ang misteryo ng pagkakatawang tao na Jesus. Binaba niya ang kanyang sarili na maging katulad natin. Walang amo, walang katulong, kapantay. Kaya ang tawag natin kay Jesus ay Kuya, Big Brother, bahagi, kapatid kay Jesus. At yun ay makita natin na kasi bakit tinawag na tayo kaibigan, hindi na alipin, kasi sinasabi niya sa atin. Sinasabi niya sa atin kung ano yung gusto natin. Kasi yung utusan mo lang yun. No explanation, gawin mo ito, gawin mo yan. Hindi dito sa atin, sa pagtagunay natin sa Diyos, pinapaliwanag sa atin na, ito ang gagawin natin. Bakit? Kasi ito ang magpapahayag ng ating pakikiisa at pakikibahagi natin sa pagka-Diyos ni Jesus. Bahagi yun. Kaya nakita natin maliwanag sa atin kung ano ang ating pagkilos. Hindi may dapagan, may pinagagawa lang sa atin. Kaya ganda noong relation na ito na pagiging magkaibigan. Magkaibigan. So, kaibigan, bahagi na kung saan yung pinahali, magkaibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Pangalawa, bahagi o na kung saan ay nais ng Diyos na tayo may lumigaya, sapagkat ipinamamating niya sa atin yung yung sukatan ng pag-ibig. Inihabilin din sa amin yung sukatan ng pag-ibig. Ito yung sukatan ng pag-ibig. Yung sukatan ng Diyos. Ang pagbibigay ng sarili. Bahagi yun, ang pagbibigay ng sarili. Hindi pagiging makasarili. Kaya ibinahagi niya rito, walang ihahambing yung pagbibigay ng buhay ng kaibigan sa kanyang kaibigan. Kaya iyan bahagi yun. Kaya nga sabi nga, kalimitan kinakailangan natin ng mga pagsasakripisyo. Kinakailangan natin ng sabi nga natin yung mga paghihirap natin, gawin natin sakripisyo
Bakit hindi ba lahat ng paghihirap, sakripisyo? Hindi ho, no? Pwede kasi ang paghihirap pero pag hindi natin iaalay sa Diyos, no? Siyempre paghihirap yan. Pero pag iniaalay natin yan sa Diyos, talagang sakripisyo. Pero yan, init. Lalong-lalo na ako kanina, doon sa San Isidro, napakainit. Sabi ko, ba't napakainit? Bukas naman yung mga electric fan. Aba, ang aking mga sakristan, magkabila kasi. Bukas may electric fan, yung nasa kabila, doon sa kabila. Yung kabila, nandun sa kabila. Ay nalaman, nakita ko na lamang noong komunyon na, paikutin nyo yung electric fan, hindi lang para sa inyo yan. Pero sabi mo ay pagbibigay, pagbabahagi. At kuminsan tayo, ang tinakatakot natin kapag ibinahagi natin, mawawalan tayo. Hindi ho, kung tutusin, kasi yun ang kinakatakot ng iba, kaya ayaw magbahagi, mawawalan sila. Kung tutusin, yung pagbabahagi mo, kaya ka nakapagbabahagi, ibig sabihin, puno ka na. Kasi kaya mo magbahagi. Kaya mo magbahagi. Kaya yung iba na sa tingin niya palagi kulang, hindi mo magpapagbabahagi. Kaya nga ba, pagkakataon ay pinamamanig sa amin ng Jesus natin. Yun yung sumatan. Kasi, sabi nga natin, people who are in down, ay handang maghandog ng sarili, magsakripisyo, maghandog ng sarili, na sa nila na yun ay alin, nawa ay makita natin. At saan tayo humulog yan, ay walang ibang kundi alin, ay sa karanasan natin kay Jesus na nagbahagi ng kanyang sarili. Pangatlo, paanyaya na kung saan ay pinapahayag sa atin na nais ng buong may kapal na tayong lahat ay tunay na makibahagi ng nabanggit na pag-ibig, pero sa paanyaya na alin. Kaya masabi natin ay ito ay magdudulot sa atin ng tunay na kaligayahan. Sapagkat ipinamamanig niya sa atin yung kapanatagan ng kalooban. Yung dito natin makikita yung alin, yung tunay na kaibigan. Kasi may mga peking tao, akala natin totoo, yung pala ay peke. Kaya kuminsan, pero huwag natin sayangin yung oras natin sa mga taong peke. Magpasalamat tayo sa mga nakikita nating mga totoong tao. Bahagi yun. Kasi yun ang ugnayan ng relasyon na ipinahayag na Jesus na itong tao ito ay totoo kahit ano ang mangyari. Kuminsan sabi natin, yumaman ka lang, nagbago ka na. Kung tutusin hindi. Dati na siyang ganon. Nung yumaman lang lumabas. Kasi nung dati siyang walang pera, walang kapangyarihan, kung tutusin, ganon na siya. Hindi niya lang inilalabas. Ngayon lang lumabas kasi bakit may kapangyarihan siya. Doon lumalabas yun sa mga taong may kapangyarihan at mga may kayamanan. Doon lumalabas yung totoo nilang pagkatao. Kaya mali yung sinasabi na, yumaman ka lang, ay naging walang yaka. Dati nang walang yayo, ngayon lang lumabas. Kaya dapat magpasalamat tayo doon sa mga taong totoo. Sa gitna ng kanilang kalagayan. At doon natin ibuhos yung panahon sapagkat yun ang tinatawag natin ulit, authentic relationships. Ang tunay na pakipag-ugnayan.
na alin, na ipinamamanig din sa atin ang buong kapal. Kaya magpasalamat tayo sa mga tao, masasabi natin na ito, tunay ito. Bahagi ito na kung saan ay kinakailangan natin pahalagahan yung kanilang mga presensya. Naigit sa lahat na makita natin na rin, kasi yun yung dulot, yun yung makikita natin kaligayahan no? Makakita tayo ng mga tunay na mga tao na nakakatulong ng, sabi nga natin, ng maayos. No? Yung maayos yung kanilang tulong. No? Hindi yung naglalakad sa kalsada, ang daming ang bodyguard, ang daming pera. No? Pero maraming kinakatakutan. Walang kapanatagan. At panghuli, yung panyay na huwag natin kalimutan natin na tayo pinili ng Diyos. Baka kasi sabihin natin hindi naman tayo kasama dyan. Hindi ho, tayo ay pinili ng Diyos na lumigaya. Ba't hindi tayo lumigaya? Baka hindi natin pinahalagahan yung pagpili ng Diyos. Na makita ko namin sa pagtugon natin sa paanyaya na ipinamamanig ng buong may kapal natin manatili sa kanyang pag-ibig. Baka tayo ay tumatanggi, no? Pero tayo lahat ay pinili ng Diyos. Hindi ko tayo accidental na tumanggap ng kaligayahan na yan. Kaya lang, sabi nga natin, kinakailangan, tanggapin natin, pahalagaan natin, pangalagaan natin. Kasi yung langit ay hindi nagsisimula sa oras ng ating kamatayan. Ang langit ay nagsisimula, kung tutusin, mula nung tayo bininyagan. Kaya, sana po magkaroon tayo ng palaging paalala. Alam nyo, kung minsan magpasalamat tayo sa mga tao na papaalala sa atin. Kasi kung minsan nakukulitan tayo, paulit-ulit. Pero magpasalamat tayo. Pero iniiwan ko rin na alin. Sana ho palagi namin maalala sa panahon ng ating mga problemang hinaharap, sa mga gitna ng ating mga pagsubok natin, na iniutos ng Diyos na tayo ay lumigaya.